Overall naman sa kanyang looks ay na-retain pa rin naman ng Suzuki Raider yung kanyang napaka-agresibong datingan, yung angas niya nandun pa rin dahil manipis pa rin naman siya. Talagang alam mong matulin talaga yung motor at talaga may ibubuga pagdating sa pabilisan. Underbone king nga eh. Meron lang namang simpleng pagbabago kagaya dito sa kanyang headlight. Kaparehas na ng Gixxer. Nakahiwalay na yung kanyang mga signal light dito sa huli tapos dito sa unahan. At naka-LED na rin yan yung kanyang headlight at yung kanyang taillight. Meron siyang maliit na storage dito sa harapan, dito sa kanyang batok. Meron na rin yung charging port at meron pa siyang winglet dito na airplane wing inspired. Meron pa siya dito sa pinaka-head niya, dito sa kanyang gilid meron pa siyang winglet. Meron lang siyang tank capacity na 4 liters at fuel consumption naman na 43.4 km. Yung ibang specs at features niya ay nasa decals na or sticker kagaya nitong FI dito sa kanyang bandang batok. Highlighted dito yung Suzuki, sinundan ng Ride Connect Edition, keyless ignition system, Suzuki clutch assist system, liquid cooled at ang Raider Pro sa hulihan. Yung Raider is naka-emblem na kulay silver. Ano masasabi nyo sa looks ng Raider Pro? Bagay ba or hindi gaanong kaaya-aya? Comment nyo kasi baba. Sa kanya namang specs mga boss, 147cc, 4-stroke, single cylinder, dual overhead cap na naka 4 valve kaya kaya mag-produce ng napakalakas na maximum power na 13.5 kW at 10,000 RPM. At maximum torque naman na 13.8 Nm at 8,500 RPM. 62mm by 48.8mm sa kanyang bore on stroke. Naka-FI na kaya matipid na rin siya sa gas. Naka-liquid cooled electric yung kanyang starting system with easy start. Naka 6-speed manual transmission na may sleeper clutch assist system na nakakilis na rin po ang Raider Pro. Meron na ring SEP or Suzuki Eco Performance. Naka full digital meter panel na po ang kanyang instrument panel. Equipped na rin siya ng Ride Connect na pwede nating i-connect sa ating mga cellphone. Nilagyan din nila ng single ABS dito sa harapan. Pedal disc po yan, harap at likod. Parehas na naka-disc brake. Sa likuran po walang ABS. 2-pot caliper dito sa may harapan at single pot caliper naman sa hulihan. Sa unahan ay naka-telescopic port at sa likuran naman ay naka-mono shock. Sa unahan may sukat na 70-90 by 17 at sa likuran naman ay 80-90 by 17. Parehas po naka-tubeless yan. Ay 150mm po ang kanyang ground clearance at may sukat na 1,280mm sa kanyang wheelbase. Unang sampa natin sa motor na to ay hindi tayo nahirapan dahil pasok na pasok sa height natin na 5'6" ang kanyang seat height na 765mm. Hindi tayo nahirapan na abutin yung ground at mas madali natin itong maisisingit dahil maayos nating maitutukod yung ating mga paa sa sahig. At sa SRP ng Suzuki Raider Pro ay nagkakahalaga ng 146,400. So sa inyong palagay, sulit ba ang Suzuki Raider Pro ngayong taon? Comment nyo nga sa ibaba.